Sa loob ng 2 years na pagdaan-daan ko sa lugar na to, napakadami ko na experience na hindi ko may paliwanag. At i-share ko sa inyo yung mga nakakakilabot at syempre yung nakakatakot na naranasan ko dito. Magmula sa kinakarera ka ng motor na bigla na lang nawawala, mga puting sinampay na nasa kalsada, at ang pinaka nakakatakot yung nakakita ka ng isang dipang aso na namumula ang mata. Umalis ako sa bahay namin sa Imus ng alas 12 ng gabi. Dahil sa lower CC lang yung dala ko, dumadaan ako sa Tagaytay. Tatanungin mo ako ba't hindi ako dumadaan sa service road ng Laguna? Kasi lahat na napaka-traffic doon at napakatagal ng biyahe. Tagaytay at Lemery ako duman, mas mabilis. Almost 2 hours lang nandun ako sa Batangas Pier. And by the way, umuwi nga pala ako lingguan. Cavite to Calapan City to Cavite, vice versa. Kasi ako nagkatrabaho sa Maynila. Minsan para makatipid sa pamasahe, every 2 weeks ako umuwi, minsan every 3 weeks. Dahil napakadaming ginagawa ngayon sa Aguinaldo Highway, dito nga pala ako dumaan sa 13 Tagos ng Amadeo. Ang maganda sa biyahe na to is dire-diretso lang siya at pag ganitong oras halos wala kang kasabay sa kalsada, kaya napakaluwag ng kalsada. Dito sa amin, di ba, halos wala kang kasabay dito sa kalsada, lalong-lalo na sa Amadeo at papunta sa Tagaytay. Ang Tagos ko nga pala nito is dun sa may Sky Ranch, may pataas kakanan ka, may papunta ng boundary ng Nasugbu, Batangas. Kaliwa ka naman is dadaan ka sa zigzag road na may bangin sa gilid at syempre Tagos nun is Lemery. At eto nga pala yung sinasabi ko sa inyo na boundary nga pag dumiretso ka is Nasugbu, Batangas. And pag pumunta ka naman sa bandang kaliwa, papuntang Lemery, alam niyo parang Disneyland ng Pilipinas, yung sikat na sikat sa mga riders yung pinagpipicturean nila dyan yun. Kakatapos na ng bagyo dito, putol yung daan dito. Nabihan ko yung Montero na to na hindi siya makakadaan dito. Pakinggan nyo. Putol yan. Putol yung daanan dito. Putol lang yung nakakadaan. Sa pagbaba ng paikot. Sabi ko sa kanya na umikot na lang siya kasi kakatapos na ng bagyo, putol yung daanan papunta dito. Hindi siya makakatagos ng Lemery kasi yung mismong Papaya Road o yung Payapa Road ng tawag nila doon is putol. Dahil kasi yung kanan na part mo kinain yung ilalim ng kalsada. So nag-erode yung ilalim ng kalsada, hindi pwedeng padaanan ng mga malalaking sasakyan, baka mag-iba at motor lang ang nakakadaan. Dito pa lang sa kalsada na ganitong oras kasi wala na talagang dumadaan dito at ikaw na lang mismo. Pa-high beam ka talaga kasi hindi ubre ordinaryong headlight mo dito. Tingnan mo naman ordinaryo kong headlight at sobrang dilim sa lugar na to. Although may mga bahay pero hiwalay yung mga bahay dito kaya layo-layo. Magkaroon naman mga bahay na madami pero dikit-dikit siya tapos mawawala ulit yung mga bahay. Ito may sasakyan na nag-U-turn kasi dumiretso pa rin siya despite may sign na bawal dumaan at dahil putol yung daanan. Kasi yung pinakamabilis na daan para makapunta ka ng Lemery, Batangas. Walang kahirap-hirap at dire-diretso lang kung dadaan ka naman sa service road o yun doon sa may pinaka-Laguna. Tagal ng biyahe mo, napakadami pang truck at napaka-traffic pa, napakadami pa niyang traffic lights. Anda dito yung lugar na napakadami pang bahay pero pagkatapos dito sa tulay na to, ito yung putol na tulay. Tingnan nyo naman. Dahil motor lang talaga yung pinapadaan nila dyan. Buti nga naglagay sila ng daanan dito sa gilid. Kung wasa ako halos walang daanan dyan. Nilagay lang na makeshift na daanan. At pagdating nyo dito sa lugar na to, dito na magsisimula yung mga nakakatakot na part ng buhay mo pag dumadaan ka rito. Ang part na to is may mga bahay pa pero pag dumire-diretso ka pa halos wala ng bahay at wala ng ilaw sa kalsada. Tagal ko dumadaan dito halos nakabisado ko na yung kalsada na to at napakadami ko na experience. Lugar na to na minsan nga is nagiging normal na lang sa akin. Alam nyo ba na pag bumabiyahe ako is meron akong intercon at may nagpi-play na music dito sa bandang lugar na to. Halos wala ng bahay dito pero nagtataka ko dati unang daan ko dito gabing-gabi din yun pauwi ako ng Batangas. Pasakay sa pier papuntang Calapan. Nagtataka ako kung bakit may mga bata nagtatawanan. Akala ko part lang ng music ko, soundtrack lang. Hindi ko na pinapansin kasi nakikinig ako ng music kasi syempre nakafocus ako sa kalsada. Pansinin nyo yung kalsada, di ba? Halos wala na talagang dumadaan at syempre wala nang bahay dyan. Ang kanan nyo may hillside, dyan ako palagi nakakita ng mga mata. Ako nga dati mga tambay lang sa gilid pero hindi pula yung mata nila. Sa una nakakatakot pero masasanay ka din. Kung kalsadang to, alam mo ba na pag maaga-aga kami mga makakasabay ka pa dito ng mga rider. Minsan may mga sasakyan pa at may mga kotse pa. Pero since naputol yung kalsada, kakatapos na ng bagyo, halos wala kang kasabay dito, halos wala kang akong nakasalubong dito mula dito sa part na to hanggang dun sa papuntang Lemery. So umpisa pa nag-iisa ka dito is napaka-creepy ng lugar na to. Especially pag nawala na yung mga bahay. Ando ko na sa pinakapaliko-liko na kalsada. At I do a research at napakadami na pala na-experience na ma-experience ko dito. Tatanungin mo ako bakit gabi ako bumabiyahe. Pag gabi napakabilis ng biyahe ko. Almost 1.5 hours lang 2 hours nasa Batangas Pier na ako. Pag umaga naman 3 to 4 hours bago ka makapunta doon. Ito na yung pinaka-creepy part ng lugar na to. One time dumaan ako dito madaling araw doon. Siguro mga 2 AM yun. Wala akong dalang backpack at wala rin akong backrider. No? Siyempre top box lang ang dala ko at bakante yung nasa likod ko. Feeling ko may nakaangka sa akin. O yung feeling na para lumubog yung upuan mo. Man makatingin sa side mirror mo kasi wala ka na makikita kasi napakadilim ng likod. Kaya nga simula nung araw na yun, ang ginawa ko, naglagay na ako ng bag sa likod kahit walang laman, basta may bag sa likod na nakastrap. Paano alam ko na walang aangka sa akin kahit na sino pa man yan kasi may bag ako sa likod. Itong eksaktong lugar na to, ito yung isa sa mga pinaka-creepy na part ng lugar na to. Handang kaliwanan yung bago ako dumadaan sa lugar na to, ba nagtataka ako kung bakit may mga sinampay doon sa may gilid. Yung tela na nakasampay at akala ko is may nakaiwan lang. Pero ikaw, syempre, hindi mo siya papansinin. And actually, kasi bangin yung kaliwa niyan. Overlooking yan, papunta sa Taal Volcano. May beses ako nakakita ng sinampay dyan. Akala ko talaga nung una is
sinampay siya. Pero nung binagalan ko yung takbo ko, na-realize ko na hindi siya sinampay. Kasi walang alambre at hindi siya gumagalaw at alam mo na kung ano yun. Mula nun, pag nakakita ko ng mga sinampay, tinatawag sila na sinampay, hindi ko na sila pinapansin. At one time dito din sa lugar na to, nakita ko naglalakad na isang bata. Kataka ko gabing-gabi naglalakad siya. Slow down ako, tinignan ko siya sa side mirror. Pagtingin ko sa side mirror, bilang nawala yung bata. At akala ko antok lang. Mo ba na after 2 weeks, nakita ko ulit yung bata. Siya rin. Saktong lugar na to, dito sa may mga bandang dalawang guhit at merong harang sa mga gilid ng bangin. Ako taga dito yung batang yun. Pero pag titingnan ko sa side mirror, nawawala. Ko kagad napaka-creepy ng lugar na to. At lalo hindi ko na pinapansin yung mga nakikita ko dito. And one time din, experience ko dito is may sumusunod sa akin na motor. Ako nun is nakiki-high beam lang siya sa akin. Tumitingin ako sa side mirror, nasa likod ko lang talaga siya at napakahina ng ilaw niya. Kaya inisip ko noon, mamaya mahina yung ilaw niya kaya nakikiilaw siya sa akin kasi napakalakas ng ilaw. Kitang-kita ko yung kalsada. After ng mga ilang minuto, tiningnan ko siya at nakalapit pa rin siya sa akin. Halos nasa likod ko lang. Pag tinignan ko naman yung motor na model ng motor, hindi ko siya maaninag kasi nga ilaw lang yung nakikita ko. Kanya is yung parang old school na pang tricycle. Alam niyo yung parang bumbilya. Pero naghinala din ako nung kasi naka-distance lang talaga siya sa akin. Naka-maintain lang yung distance niya. So binilisan ko. Binilisan niya rin kasi napakadilim ng lugar na to. Isipin mo naman yun. At napakadilim ng lugar. Bangin pa yung gilid. Isipin ko kagad dun. Baka mamaya may angkas to. Hold upin ako. Itapon ako dito. At syempre kunin yung motor ko. Kaya binilisan ko lalo. At yung distance niya is hindi naglalayo sa akin. Isip ko noon napakabilis ng motor na to. Ginawa ko medyo nag-slow down ako. Kasi siya yung pinauna ko. Pero wag ka. Nung nauna siya biglang nawala. Doon ako nagtaka. Kasi nakatingin pa ako sa side mirror. Iniintay ko siya lumagpas sa akin. Akala ko lalagpas siya sa akin. Pagtingin ko, wala ang nakasunod sa akin. Nagtaka ako noon, sabi ko sa sarili ko, ano to? Parang may nakasunod sa akin. Pag uwi ko sa bahay, na-research ko kung may aksidente ba na nangyari dito lately. At nakita ko nga na meron nga. Saktong lugar na to, nabangga siya ng truck. I-google niyo yung aksidente nangyari dito. Isip ko noon, baka siya yun nag-last ride lang. Isa sa na-experience ko dito sa mga madidilim na side ng lugar na to is yung ako lang napakalaking hayop. Mga isang di pa siguro yun. Akala ko noon dati baka, pero pungkok. Pero aso pala nung nalapitan ko. Napakalaki naman niya para maging aso. Sa damuhan at mata lang yung kita mo. Parang pula yung mata niya na medyo pagka yellowish. Minsan pag dumadaan ako dito ng gabi is marami ako nakikita tao sa tabi ng kalsada na naglalakad. Na pag tita mo sa mirror mo is wala naman. Then iniisip ko baka sila yung mga spiritong ligaw sa lugar na to. Pero alam mo sa mga ganun dapat hindi ka matakot. Kailangan kasi nila ng dasal. Kasi nila is dasal at pagdasal natin sila na sana makatawid na sila. Dadaan ka sa lugar na to at napakadilim. Mo lang na malakas yung loob mo. Kasi kung mahina ang loob mo dito malamang sa bangin ka pupulutin. Para sa akin napakahiwaga ng lugar na to. Pag dumadaan ako dito na may araw po mga magdadapit hapon na yung pakiramdam ng lugar na to para sa akin. Sa loob ng 2 taon na pabalik-balik ko sa lugar na to, parang nasanay na rin ako. Ngayong motor ko is meron siyang bell kasi alam natin yung bell is nagtataboy ng mga spirito na papalapit sa iyo. Kasi hindi lang sa kalsadang to is napaka-creepy. May kalsada rin dito after ng arko na yan. Pero kasi ng arko na yan is lemery na rin siya. Diyan ako nakakaamoy palagi nung amoy ilang-ilang. Alam naman natin sa gabi na sa gabi lang siya is nagbo-blossom at kaya naamoy natin sila. Pakadilim din sa lugar na to kaya mag-iingat kayo pag nag-drive kayo dito. Although may mga kalsada dito na may reflector sa kalsada pero pag nagpasyo sa may parentis nila, nako, ayan na, napakadilim na ulit. Sa lugar na yon, doon ako nakakita din ng mga bata sa kalsada na naglalakad pa rin. Kita nyo sila, huwag nyo silang hintuan lalo na sa gabi. Mamaya kaluluwa sila tapos magulat lang kayo, padala kayo kakadaan dito. Tangin mo ako kung ilang oras mula doon sa dulo ng Nasugu tapos papunta doon sa may pinakadulo ng library, yung papakaliwa papunta doon sa may bayan ng Lipa. 20 to 30 minutes ang layo nito kapag normal speed yung ginagamit mo. Lugar na to, pagkatapos ng libraries, napakadami ding landslide dito. Kaya mag-iingat ka, may mga consents sa mga gilid at may mga warning signs. Kaya nga titingnan mong maigi itong lugar na to. 45 minutes, syempre, nandito na ako sa Batangas Pier. Sasakay na nga pala ako ng barko papuntang Batangas. So sa inyo pagdadaan kayo sa lugar ng Tagaytay at Lemery, yung loob nyo at huwag kayong matatakot kasi habang natatakot kayo, lalo ka nilang tatakutin. Ginawa tong video to para takutin kayo. Ginawa ko to para sa awareness lang. Kasi ma-curious kayo at maramdaman nyo rin, alam nyo na talaga nag-e-exist yung kwentong ganun. At salamat sa pakikinig at uuwi muna ako sa bayan namin. Kalapan. Ha? Wala pa. Kanino?